Angola, nakikita ng batang bulag si Jesus. August 26. Matthew 19:14. Datapwat sinabi ni Jesus, "Pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit." Isang araw, habang naglalaro si Ricardo, 10 taong gulang na bata, ay nabagok ang kanyang ulo nang subukan niyang lumundag sa bakod. Hindi nagtagal ay nagsimula siyang mawalan ng paningin. Sa loob ng ilang buwan ay hindi niya makita ang pisara sa paaralan. Sa kalaunan, pinauwi ng guro si Ricardo at sinabing, "Hindi ko kayang turuan ang isang bulag na batang lalaki." Dinala siya ng mga magulang ni Ricardo sa iba't ibang doktor, ngunit walang tumulong sa kanya. Sinabi nila na sa huli ay magiging bulag si Ricardo. Nalungkot si Ricardo na hindi na siya makapaglalaro ng soccer, makapagbibisikleta, o makapaglalaro ng taguan kasama ang kanyang mga kaibigan. Inimbitahan si Ricardo ng kanyang nakatatandang pinsan na dumalo sa isang Pathfinder Club outing, ngunit nag-alinlangan si Ricardo. Kinumbinsi siya ng kanyang pinsan na pumunta at nagulat si Ricardo na maaari pa pala siyang sumali sa mga aktibidad. Kaya natuwa si Ricardo. Nang maglaon, sumali si Ricardo sa baptismal class para maghanda para sa binyag. Hiniling ng leader sa mga gustong magpabinyag na isaulo ang 10 utos. Natakot si Ricardo na hindi siya mabinyagan dahil hindi siya marunong magbasa, ngunit hinimok siya ng kanyang ina. "Kalooban ng Diyos na mabautismuhan ka," sabi niya. Tinulungan si Ricardo ng kanyang kapatid na babae. Binasa nito ang 10 utos araw-araw at ipinarinig sa kanya. Pagsapit ng Biyernes, memorized na ni Ricardo ang 10 utos. Binati siya ng elder nang mabinyagan siya kinabukasan. Isang araw, hiniling ng Sabbath School leader kay Ricardo na ikwento ang mission story sa susunod na Sabado. Nababahala ang ilang miyembro ng simbahan na mapapahiya siya dahil hindi siya marunong magbasa. Ngunit tinanong ng pinuno ng Sabbath School si Ricardo, "Maaari mo bang ikwento ang mission story sa susunod na Sabado?" Pumayag si Ricardo. Kaya inilagay ng Sabbath School leader ang pangalan ni Ricardo bilang participant sa mission story para sa susunod na Sabado. Muli, binasa sa kanya ng kapatid na babae ni Ricardo ang mission story at nakabisado niya ito. Noong Sabbath, nagkwento si Ricardo ng may kumpiyansa. Nang matapos siya, napuno ng malakas na amen ang simbahan. Ang gayong mga karanasan ay nagbigay kay Ricardo ng tiwala na makagagawa siya para sa Panginoon. Ngayon, si Ricardo ay isang estudyante sa universidad na naghahanda upang maging isang pastor. Pinamunuan niya ang isang Pathfinder Club at nangangaral sa mga simbahan sa paligid ng Angola. 12 mga tao ang nagbigay ng kanilang buhay kay Jesus matapos marinig ang kanyang mga sermon at patutuo. Ang batang lalaki na nag-aakalang wala siyang halaga dahil siya ay bulag, ay natutunan na magagawa niya ang lahat sa tulong ng Diyos. Matapat na maibabalik ng mga anak ng Diyos ang kanilang mga ikapo at mga handog sa tuwing tumatanggap sila ng kita. Ang ating mga promised offerings ay mga regalo natin sa Diyos at hindi sa simbahan. Ipakita natin sa Kanya ang ating pagmamahal at dedikasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng may pananampalataya.